Nagdilang anghel itong si Coach Tim matapos na sabihin nito sa press conference na magagawa ngang makarecover agad ng SMB sa Game 2 series na mangyayari, at yan nga ang naging resulta dahil nagawa nga ng SMB ang bagay na yan. Isa pa sa sinabi nitong si Coach Tim na even nahirap nga raw talaga ngayon ng SMB pagdating sa practice and preparation ng mga ito, at isa pa ay talagang pagod na nga raw ngayon ng SMB player sa series na to dahil sa 7 consecutive games in 2 weeks na ginawa ng SMB kasama yung EASL, pero hindi nga raw magiging basihan yan para pagbigyan or maawa nga raw sila dito sa SMB dahil sisiguraduhin nga raw nitong si Coach Tim ko na even sa maliit na bagay isisiguraduhin nilang makukuha nila ang advantage sa serye na to. Dito maraming nagulat sa sinabi nitong si Coach Tim na pinoint out nito na magagawa nga raw silang talunin ng SMB sa Game 2 na mangyayari, at sigurado nga raw siya sa bagay na yan, pero susubukan pa nga rin daw ng Gene Kings na i-prevent na mangyari yan. Pero etong ang nangyaring Game 2, katulad ng sinabi nitong si Coach Tim Kun, ay nagawa nga silang talunin sa overtime game ng SMB at hindi nagawang i-prevent ng Gene Kings ang bagay na yan. Kaya naman masasabi pa rin nga raw na ganito kahusay itong si Coach Tim Kun dahil kahit yung pagkapanalo ng opponent team nalalaman nga raw nito, at ang maganda nga raw dyan nagagawa nga raw nilang i-prevent, pero this time hindi nga nito napigilan nga raw ang pagiging dominante ng SMB pagdating sa Game 2 series nila. Isa pa nga hindi nga raw kayang depensahan ng isang guard lang itong si Junmar, at kailangan pa nga raw ng team effort para lang pigilan itong si The Kraken pagdating sa ilalim. Ika nga nitong si Coach Tim ko na isa sa malaking problema pa nga raw ngayon na kinakaharap nila kung paano nga raw nila magagawang pigilan itong dambuhalang player ng SMB na si Junmar Fajardo. At ngayon nga nangyari ang kinakatakot ng Gene King sa game nang makuha ng SMB ang mga outside shooting game mula dito kila Marshall Lassiter, Jericho Cruz at CG Perez na nag-deliver ng impressive game sa Game 2 series nila. At alam natin ang shooting capability ng SMB players na talagang maraming mga outside shooting na maaaring kumamada nga raw pagdating sa late game, at ito yung iniiwasan ng Gene Kings na mangyari sa serye na to. Kaya naman pagdating sa depensa talaga nga naman na todo higpit nga raw ang mga ito, at sumabay pa nga itong bigla ang balik ng clutch player ng SMB itong si Terence Romeo na kumuha lang naman ng 5 out of 5 from 3-point land and 7 straight points both from the second and first arcs with 26 points in the game. At sinabi nitong si TR7 na dahil sa team effort and magandang movement nga raw ng bola pagdating sa halftime game talaga nga naman na naging advantage nila ito sa Game 2 series na nangyari. At totoo naman dahil nga sobrang ganda ng naging movement nila pagdating sa outside, at Anosike at Fajardo naman nga raw ang gumalaw pagdating sa front court nila na nagbigay nga raw talaga ng malaking hirap sa Gene Kings sa nangyaring Game 2 series nila. At dagdag pa nitong si Coach Gallant na isa sa mga naging susi nila ay hindi nga raw sila agad nagpanik sa naging magandang takbo ng Gene Kings pagdating sa first halfway mark, at mas nag-focus nga raw ang mga ito sa magandang flow ng kanilang opensa, at masasabi nga raw na nadomina nila pagdating sa depensa ang Hinebra dahil sa 62-49 team rebound ng mga ito sa nangyaring Game 2 series. Kaya naman siguradong sa parating nga raw na Game 3 sigurado na raw na wala nang magiging bigayan at magiging pukan palalo ang dalawang team na ito, at wala na nga raw papalagpasin pa itong Gene King sa laban na to. Pero di natin alam kung magagawa nga nilang idomina itong SMB sa serye na ito